Miss Sylvia. Naimulat ko ang aking mga mata dahil sa ingay na naririnig ko. Boses ng kambal, tinatawag ako. Mama! Mama! Malabo pa sa aking paningin ang kanilang paglapit sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata. Medyo inaantok pa ako dahil hindi kagad ako nakatulog sa kakaisip sa nangyari. Lumapit ang dalawa sa akin na abot tayo nga mga ngiti. Anong meron? Bakit ang saya-saya ng kambal? Mama, gising na po! Labas na po kayo! Halos silahin na nila akong palabas ng kwarto. Bakit? Anong meron? Naguguluhan na tanong ko sa kanila. Secret! Sabay pa nilang sagot. Nagpatangay ako sa paghila sa akin ng dalawa. Wala pa akong hilamos at halos sabog din ang buhok ko na lumabas kami ng kwarto hanggang bumaba ng hagdan. Nadat na namin si Nanay Nelia sa sala. Napuno ng red heart-shaped balloon sa living room. May kasama pa mga chocolates at malaking pink na teddy bear. Nasaan si Daddy? Tanong ni Aliana. Umalis anak. Nagmamadali ang Daddy mo. Pinaalam niya sa akin. May asikasuhin lang daw siyang importante kaya hindi niya nanahintay pa ang pagbaba ng mommy niyo. Tumingin sa akin si Nanay Nelia. Bakit pa tila nalungkot akong hindi ko nasilayan ang mukha ni Aaron? Umalis siya na hindi man lang niya hinintay na makababa si Mama? I hate him. Gano'n ba ka-importante yung lakad niya? Mas importante ba kasi sa amin? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Aliana. Aliana! Kaagad nasaway ko dito. Sorry Mama, kala ko po kasi magiging masayang umaga na ito para sa inyo ni Daddy. Kasi meron siyang chocolate, flowers at meron pa puso. Turo ni Aliana sa mga ito. Ako rin naman ay napaawang labi nang makita ko ang mga ito ngunit nadismaya nang hindi ko makita sa Aaron. Hindi talaga siya sincere. Mas inuna pa niya ang umalis kaysa ang hintayin ako makababa. Hayaan mo na Aliana, baka naman sobrang importante ng nilakad ng Daddy mo, kaya hindi na siya nakapagpaalam sa atin. Hindi lang naman yun ang araw, baby. Meron pang susunod. Pagpapakalma ko na lang sa anak ko. Namewang ito sa harapan ko sa kapinaglanda sa dibdib ang mga braso. I hate him na. Hindi ko na ulit siya love. Hindi ko na rin siya bati. War na ulit kami. Lumuhod ako para pantayan sa Aliana. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa Daddy mo, Aliana. Intindihin mo na lang ang Daddy. Alam mo, ang Daddy kasi... Nag-isip muna ako ng kung ano ang palusot at dahilan na sasabihin ko kay Aliana. Ang Daddy kasi maraming work, kaya siguro siya nagmamadali dahil sa work niya. Hayaan magbabawi din ang Daddy mo. Paliwanag ko na lang dito kahit sa kanila na lang babawi sa Aaron. Huwag na sa akin. Hindi naman siya sa amin babawi eh. Sa'yo Mama, gusto ko lablab na kayong dalawa. Kapag lablab na kayong dalawa, happy na kami ni Kuya Aiden. Happy na tayong lahat. Nakangusong sabi ni Aliana. Napangiti ako sa kalinulo ang buhok nito. Ikaw talagang bata ka? Patuloy ang paggulo ko sa buhok nito. Napatayo ako pagkatapos at muling sinulya pa ng mga red heart shapes balloons. Dumapo ang paningin ko sa table na kinaroroonan ng chocolates. Mayroong nakaipit na papel roon kaya nalapitan ko. To my wonderful wife, Ashley Miranda Anderson, my one and only love. I hope I can make you smile with the simple things I prepared for you. I'm not really good at stuff like this, but this friend of mine suggested it, so I did it. You know, I'm not the sweet type of guy. I love you, my lovely wife, from the bottom of my heart. Mr. Anderson. Kagatan labi kong napangiting bigla. Ay, naku ma'am, pasensya na. Makalimutan na talaga ako. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Sinulat nga pala yan ni sir bago siya umalis. Ay naku, matanda na talaga ako ma'am. Nakakalimutan ko na. Napahilamos sa sarili mukha si Nanay Nelia nang lingunin ko. Napangiti na lamang ako. Sa simpleng sulat na Aaron biglang lumabot ang puso ko. Pero hindi pa yun sapat para patawarin ko na siya. Kailangan niya munang paghirapan na makuhang muli ang matamis na sagot ko. Aaron's POV. Sir, may mga reporter po sa labas ng building. Nagkakagulo po sila sa labas. Hindi raw po sila alis hanggat hindi kayo nakakausap. Bungad sa akin ng assistant ko nang sagutin ko ang tawag nito. Naiinis na napakamot ako sa aking noo. Ngayon pa kung kailan nandito ako at sinusuyo ang asawa ko. Okay, pupunta ako dyan. I deeply sigh. Akala ko ba napatahimik na ni Dad ang mga media? Meron pa rin naliligaw. Pinatay ko ang tawag nito at sinulyapan si Nanay Nelia. Binilin ko sa kanya na ibigay kaagad kay Ali ang sulat na kagagawa ko lang. Pupunta ako para matahimik na silang lahat. May papakilala ko rin sa kanila si Ali. Not now, but soon, kapag nakuha ko na ang matamis niyang oo. I hurried out of the house.
While I was driving, I kept glancing at my watch. I immediately parked the car outside the building. I am here to face the press, so that they can all be quiet. Nasa labas na ako ng building at nakilala nila kaagad ang sakyan ko. Kaagad silang lumapit at hinintay ang paglabas ko. May mga guards na naghihintay sa paglabas ko. Lumabas ako sa aking kotse at nagliwanag ang mga camera ng mga ito. Inilalayan ako ng mga guards. "Andiyan na si Mr. Anderson!" Sigaw ng mga ito. Hinarap ko silang lahat. "I'm here. Ask what you want to know. I don't want to spread fake news about my wife." I told them. "Mr. Anderson, totoo ba na asawa niyo ang kasama ni Mr. Dale John Rossi sa party?" Huminga ako ng malalim bago ko sinagot ito. "Yes, she's my wife. We just had a misunderstanding so she was there at the party." Sagot ko. "So, nag-cheat siya sa inyo?" "No, she's not. Dale John is my wife's boss. My wife works in a mall owned by Mr. Rossi." I answered righteously. I will tell them whatever is true so that no news about Ali came out. "Bakit niyo pinagtatrabaho ang asawa niyo? Ibig sabihin ba niyan, hindi niyo mahal ang asawa niyo?" "Working doesn't mean I don't love my wife anymore. She likes to work, even if I have money and I can support her even if she just sits and sleeps at my house. But my wife is hardworking and she doesn't want to depend on others. So she works, even if I don't want to." Sagot ko na nagpatulala sa isang press. "Kung ganoon, mahal na mahal yung asawa niyo, Mr. Anderson?" Sandaling natigilan ako sa tanong na iyon, saka ko sinagot ito. "Yes, I love her very much. She's my life, and if I lose her again, I don't know what I will do. I'm deeply falling in love with her." Naghiyawan ng mga ito sa sagot ko. "Kailan niyo po balak na ipakilala sa buong mundo ang asawa niyo?" Muli ay tanong ng mga ito. "When she forgives me, and when she accepts my sorry. Right now, I'm continuing to coax her." "What if she won't accept your sorry?" "If she won't accept my sorry, I will still love her until my last breath. She's the only woman I will love, and I want to be with forever. So even if she can't accept my sorry, I will still continue to apologize to her." They were all stunned. Nang matapos ang napakahabang interview nila sa akin, kaagad na muli akong pumasok sa aking kotse para umuwi. Kailangan ko makausap si Ali. Pagdating sa bahay, nasa sala pa mga heart-shaped balloons na hinanda ko pero ang tahimik ng paligid. Nasaan ang kambal? Nasaan si Ali? Kagad na tinungo ko ang kwarto ngunit wala si Ali. Pinuntahan ko rin ang kwarto ng kambal. Wala din ang mga ito. Nasaan sila? Kinuha ko ang phone ko at kagad na tinawagan si Ali but out of coverage ang phone nito. "Where are you, Ali?" Nagmamadali akong bumaba ng hagdanan na tinahak ang kusina ngunit wala din sila doon. Shit! Nasaan na mag-ina ko? Lumabas ako at pumunta sa pool area. Nandun si Nanay Nelia naglilinis ng pool. "Nanay Nelia!" Tawag ko dito. Natigilan nito at hinarap ako. "Nasaan na mag-ina ko? Wala sila sa kwarto. Hindi ko matawagan sa Ali. Nilibot ko na rin ang buong bahay ko ngunit hindi ko makita ang kambal." "Relax lang po, sir. Umuwi po sila ma'am sa probinsya." Probinsya? Puta! Sa poong noon na umupo ako sa upuan na nasa umbrella pool. I thought she ran away from me again. I took a deep breath. "Nag-prank po ba kayo ni ma'am, sir?" Pangaasar ni Nanay Nelia sa akin. Ashley Spilvey. "Buntis ka na naman?" Umaalingaw-ngaw ang boses ni Chang sa loob ng sala. Mabuti na lang wala ang kambal. Naglalaro sa kapitbahay. Hindi nila narinig ang napakalakas na boses ni Chang. Tumangutang ako na sabihin niya iyon. Umuwi kami dito dahil sa biglang pagtawag ni Chang sa akin na nasa ospital daw ito. Pero it's a prank. Marunong din palang mag-prank itong si Chang. Kaya ngayong nagkausap kami sa salay, sinabi ko sa kanyang buntis ako. "Alam na ba na lalaking abnormal na iyan? Abay, napakagaling na lalaking yan. Panay buntis na lang sa'yo. Panay na lang pasarap." Sunod-sunod na sermon sa akin ni Chang. Umiling-iling na lang ako. Abala kami sa pag-uusap ni Chang nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng bahay. Sabay kami napatingin doon. Ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang tumambad sa Aaron sa aming harapan. Dumako ang paningin niya sa akin. Napangiwi na lamang ako at napatingin kay Chang na ngayon ay naiinis na ang muka. Hindi talaga marunong kumatok ang lalaking ito. "Ikaw ba hindi marunong kumatok, lalaki?" Galit na tanong ni Chang kay Aaron. Napangawi pa rin ako. Galit na naman tuloy itong si Chang. Hindi nagsalita sa Aaron. Nabalingan ko ito nang tingin na nakafocus palang tingin niya sa akin.
Why did you leave without even letting me know? Seryosong tanong ni Aaron sa akin. Dito lang naman kami sa probinsya. Tanging sagot ko sa kanya. Even so, don't you know how worried I was? Huh? Huh? Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Tom, I thought you ran away from me again. Eh ano ngayon, ha? Tsahin ako ni Ashley. Anong masama kung dito siya pupunta? Hindi mo nga alam na buntis yung pamangkin ko tapos magagalit ka dyan. Kung talaga nag-aalala ka dito sa pamangkin ko, dapat inaalam mo lahat na nangyayari sa kanya. Hindi yung buntis na nga, hindi mo pa rin alam. Chang! Kaagad nasaway ko kay Chang. Wala kasing preno ang kanyang bibig. Napatingin ako muli kay Aaron at ngayon nakaawang na labi. Buntis? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Aaron. Aba naman, hindi mo alam? Pagkatapos mo magpakasarap sa pamangkin ko? Hindi mo man lang alam na buntis yan? Aba naman, talagang mayayamang ito. Anong gusto mo? Gagawin mong palahian itong pamangkin ko? Aba, maawa ka sa pedya niyan. Muli ay sermon ni Chang na ikinangwi ko na lang dahil sa walang preno nitong bibig. Chang! Muli ay pigil ko kay Chang. Nang ibalik ko ang paningin kay Aaron, unti-unti na itong nakangiti. Really? Alice pregnant? Halos hindi pa rin makapaniwala na sambit ni Aaron. Hindi ko alam kung masaya ba reaksyon niya o nagkukunwari lang na masaya. Ngingiti ka na lang ba dyan na parang baliw? Bakit ka nakangiti? Natulala ka pa. Puna ni Chang. Because I know Ali can't leave me anymore. She's mine for life. Especially now that I have a seed in her womb again. I will never let her go even if she asks me to let her go. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Aaron. Si Chang naman ay nagkunwaring napaatras. Weh, sambit ni Chang. Haba nga naman mga batang ito nang-iingit pa. Aba, kayo na itong may forever. Hindi na malaman ang shape ng bibig ni Chang dahil sa pagsadya niyang papangiti ng bibig niya. Why didn't you tell me, Ali? Do you know I'm praying for you to get pregnant again? Why did you hide it from me? Sana inaalagaan kita na mas maaga sa pagbubuntis mo. Tanong nito sa akin. Umawang lang ang labi ko at hindi nakasagot. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Tinago ko ito sa kanya dahil siguro sa trauma noon. Akala ko kasi siya ang nagpapapatay sa akin noon pero hindi pala. We're going home. Natigilan ako sa sinabi ni Aaron. Kararating nga lang namin dito ngayon. Gusto na kaagad kaming pauwiin. Anong uuwi? Dito muna sila tinay. Mga 2 linggo, 1 buwan. Kaagad nasabat ni Chang. Hindi na naman nagpapapigil ang bibig nito. 1 month? Hindi makapaniwala na bulalas ni Aaron. Kaagad na kumunot ang noon niya saka tumingin sa akin. Mapagtanong ang mga tingin niya sa akin. Kung nagsasalita pang isip, alam kong tinatanong niya kung totoo ang sinasabi ni Chang. Ano naman ngayon kung 1 buwan ha? Hindi ka makatiis? Hindi makatiis yung ano mo? Patuloy na pang kumpronta ni Chang kay Aaron. Tinakpan ko na lang ang aking bibig at medyo natawa sa sinabi ni Chang. Kahit kailan, hindi mapigilan ang lumalabas sa bibig ng tiyahin kong ito. If that's the case, I'll be here for a month too. Sasamahin ko ang mag-ina ko. Kaagad ay binaling kong muli ang paningin kay Aaron. Seryoso ba mo kung na ito? Seryoso ka dyan? Paninigurado ni Chang. Yes. Kaagad na sagot ni Aaron. Napawang ang labi ko. Kung ganun, talunin mo muna ako sa inuman. Kapag natalo mo ako at hindi ka nalasing, pwede kang tumira dito na 1 buwan. Or 1 linggo lang mag-ina mo dito. At kapag ikaw natalo, hindi ka makakatira dito. Hindi mo makakasama mag-ina mo na 1 buwan. Game ka ba dyan? Hamon ni Chang kay Aaron. Muli ko na naman tinakpan ang aking bibig. Hindi ko mapigilan na mapatawa dahil sa reaksyon ni Aaron sa pangahamon ni Chang sa kanya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Aaron sa amin dalawa ni Chang. Sigurado ba kayo dyan? Talaga bang inahamon niyo ako sa inuman? Game ako dyan. Hindi ko inaasahang kakasa si Aaron sa hamon ni Chang. Sige. Bumaling sa akin si Chang. Ash, ilabas mo yung emperador. Sisimulan na namin ang lalaking ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nito. Utos ni Chang sa akin. Wait. What? Emperador? Sumama na naman ang mukha ni Aaron. Hindi makapaniwalang emperador palang iinumin. Alam kong hindi sanay si Aaron sa inumin na iyon. Ang alam ko sa wine lang ang palagi niyang iniinom. Mas lalo ako natawa sa reaksyon niya. Pinigilan ko lang ang tawa ko. Ashley! Ilabas mo ang emperador! Sigaw ni Chang. Opo, Chang. Kaagad na kumilos ako. Sa Aaron naman ay pinigilan ako.
Nang lingunin ko'y umiling-iling ito at pinapahiwatig niyang huwag kong kukunin ang emperador na iniuutos ni Chang sa akin. Hindi na pwedeng tumanggi. Kapag tumanggi ka sa hamon na ito, 1 year mong hindi makikita mag-ina mo. Kaagad nasaway ni Chang kay Aaron. Napakamot ng ulo sa Aaron, hindi makaangal pa kay Chang. Palihim akong natawa nang tumalikod na tinahak ang kusina para kunin ang emperador daw na sinasabi ni Chang. Paniguradong hindi na uulit pa si Aaron na pumunta dito dahil sa pakikipaghamon ni Chang ng inuman sa kanya. Kinuha ko ang emperador sa cabinet. Napailing na lamang ako dahil meron nga talagang nakatago roon. Hindi nga nagbibiro si Chang. Bungakala ko kasi nagbibiro lang ito. Bakit pa nga ba ako magtataka? Alam ko namang minsan ay naglalasing si Chang. Pagbalik ko sa sala, nakahanda na ang kanilang mesa. Napatingin sa akin si Aaron. Bumaba ang tingin niya sa hawak kong alak. Magagabi na kaya naririnig ko ng boss ng dalawa. Nasa pintuan na sila nang lingunin ko. Dumapo ang paningin ng kambal kay Aaron. Daddy? Kagad na tumakbo si Hayden ngunit sa Aliana hindi. Nakasimangot lang sa Aliana na lumapit sa akin. Hindi rin naman nakatiis sa Aliana. Lumapit din naman sa daddy niya at yumakap. Nabigla si Aaron sa ginawa nito. Bakit ka nandito? Bakit ka sunod sa amin? Tanong kaagad ni Aliana pagkatapos itong yakapin ng daddy niya. I'm here cause you and your brother Hayden and your mommy are here. Ayaw mo ba ako makita? Gusto ko. Kaya lang iwan mo kami. Una mo yung work mo kaysa sa amin. Nakangusong sabi ni Aliana. May nilakad lang na importante ang daddy kaya hindi na ako nakapagpaalam pa sa inyo. Hindi ko na nahintay pa na makababa ang mommy mo. Ngayon nandito na ako. Siguro naman pwede mo nang ibigay sa akin ang 3 points ko. Hindi ko babalik sa yung 3 points mo. Saka na kita bibigyan ng points kapag love-love mo na si mama. Patuloy na pagtataray ni Aliana. Bumaling ang tingin ni Aliana sa mesa. Maglalasing ka? Tanong ni Aliana. Hindi nakaimig si Aaron. Bumaling naman ang tingin ni Aliana kay Chang. Maglalasing din kay Lola? Hindi ba po may rayong ba kayo? Halos hindi pa mabanggit ni Aliana iyon. Anong pinagsasabi mo dyan, Apo? Wala akong rayuma. Kaya kong uminom. Pumasok na kayo ng Kuya Hayden mo sa loob. Bawal ang bata dito. Utos ni Chang sa dalawa. Bumaling naman ang tingin ni Chang sa akin. Ikaw rin, Ashley. Samahan mo ng kambal sa loob. Bawal ka rin dito. Sudulipan ko si Aaron. Nakita kong pagsanyas niyang wag ko siyang iiwan kasama si Chang sa sala. Palihim na naman ako napangiti. Si Chang lang naman palang kinatatakutan ng hudas na ito. Tinawag ko na ang kambal para palapitin sa akin. Kalaban niya susamahan ko siya. Managa siya dyan. Makipag-inom man siya kay Chang hanggat matalo niya. Alam ko naman na hindi siya mananalo kay Chang. Nang makalapit sa akin ang kambal, naglakad naman na akong palapit sa kinaroroonan ni Aaron. Saka inilapit ang mukha sa kanyang tenga para bumulong dito. Good luck, Mr. Anderson. Pili akong ngumiti sa naglakad ng muli palapit sa kambal. Papasok na po kami sa loob, Chang. Paalam ko. Good night, Daddy. Bati ni Hayden sa daddy niya. Good night, baby. Sagot naman ni Aaron. Pumasok ka na. Kanina pa busog na busog ang lalaking ito sa kakatiting sa'yo. Muli kong sinulyapan sa Aaron at nakatingin nga ito sa akin. Tuluyan na namin silang iniwan sa sala. Hinatid ko muna ang dalawa sa kwarto at bumalik sa labas para magluto ng hapunan sa kusina. Nang makapagluto ay hinatiran ko na lang ng pagkain ng kambal para sa kwarto na sila maghapunan. Pagpasok ko, inaantok na mga ito. Pero nagawa pa rin naman nilang kumain kahit pumipikit na ang mga mata. Third person's POV. Unang inom pa lang ni Aaron sa ibinigay ng tsahi ni Ashley ay sobra na ang pagniwi ng kanyang mukha. What the fuck? Anong klaseng alak ba to? Reklamo niya habang itinuturo ang bote. Halos masuka siya sa pait ng lasa nito. Hindi siya sanay sa mga alak na ganito dahil wine pa lang ang naiinom niya. Huwag mo sabihin sumusuko ka na. Ayaw mo naman siguro na hindi makita ang pamangkin ko na 1 taon. Muli ay paalala ng tsahi ni Ali. Of course, lalaban ako hanggang sa batalo ko kayo. Di ko naman hayang hindi makita mag-ina ko. Wala akong inuurungan basta pagdating kay Ali. Dinampot niya ang baso at muling ininom ang alak na laman noon. Ashley's POV. Hihikab-ikab ako na lumabas ng kwarto para pumunta sa kusina upang maghilamos. Ngunit natigilan ng paglalakad ko na makitang may nakahiga sa sofa. Napaatras ako nang makilala kung sino ang nakahiga doon. Aaron? Halos hindi makapaniwala na sambit ko. Naalala ko nag-inom sila kagabi ni Chang. Wala palang sinabi ang lalaking yan eh. Akala ko pa naman matatalo ako. Yun pala, ilang lagok pa lang ng alak, tumba na. Biglang sumulpot sa harapan ko si Chang.
Gusto ko pa sana lapitan si Aaron ngunit hindi ko nalang ginawa. Mukhang nasobrahan yata kagabi. Tao po? Tao po? Napalingon naman ako sa pinto dahil sa sunod-sunod na pagtawag sa labas. May bisita yata si Chang. Nalingon ko si Chang ngunit wala na ito. Nasa banyo yata kaya ako na lang nagbukas ng pinto. Napagbuksan ko si Gino, isa sa mga anak ni Manong Gilbert, ang kaibigan ni Chang. Hay Tinay, bati nito sa akin. Tatanong ko lang sana kung nandyan ang Chang mo. Mag-harvest kasi kami ngayon ng mangga kaya pinatatawag siya ni tatay. Sabi ni Gino. Biglang nanubig ang aking bibig dahil sa pagbanggit niya sa mangga. Oo, pasok ka. Nasa banyo lang si Chang. Sagot ko. Pinapasok ko siya sa loob. Nang makapasok ay tamang-tama rin naman ang paglabas ni Aliana at Hayden sa kwarto habang humihikab ang mga ito. Kuya Gino? Pagtataka ng kambal. Kahigising niyo lang? Tanong naman ni Gino. Matagal ko nang kilala si Gino at palagi siyang nandito noon kapag araw ng harvest nila ng mangga. Opo, kagigising lang namin. Daddy nga namin tulog pa rin eh. Turo ni Hayden sa daddy niya na nasa sofa. Bahagi ako natawa sa sinabi ni Hayden. Tulog pa rin kasi si Aaron at mukhang hindi pa iyon magigising. Nilapitan ko ang kambal para asikasuhin sila. Nagpaalam na lang muna ako kay Gino na iwan muna siya sa sala. Pinaliguan ko ang kambal pagkatapos kumain. Pagbalik namin sa sala ay tulog pa rin si Aaron. Wala na yatang balak magising ang mokong. Habang nag-uusap naman si Chang at si Gino. Ashley, sasama ka ba sa akin? Napatingin kagad ako kay Chang. Saan po, Chang? Mag-harvest ng mangga. Ako po, Lala, sasama ako. Gusto kong mangga. Kaagad na sigaw ni Aliana. Ako rin po, Lola. Gusto ko din. Maging si Hayden ay sasama din. Sumama ka na, Ashley. Ikaw lang mag-isa dito. Masusolo ka pa ng lalaking yan. Bawal yan makipagharutan sa'yo dahil talo siya sa inumang kagabi. Grounded ka na 1 buwan sa lalaki iyan. Turo ni Chang kay Aaron. Po? Sinulyapan ko rin naman ang natutulog kong asawa. Gusto ko rin naman sumama dahil kanina pa nanunubig ang bibig ko tuwing pinag-uusapan ang mangga. Sino pong kasama ni Aaron dito kung aalis tayo lahat? Tanong ko kay Chang. Ako. Kaagad na sagot ni Chang. Ikaw na lang sumama kay Gino. Alam kong kanina mo pa gustong kumain ng mangga. Magpapaiwan na lang ako dito. Magpapaiwan na rin po ako, Lola. Kaagad ding sumabat si Hayden. Nagpalipat-lipat ang aking paningin. Sinasadya ba ni Chang ito? Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip ng tiyahin kung pabago-bago ang isip. Ang alam ko, gusto kong kumain ng mangga. Sasama ko kay Mama. Gusto ko rin ng mangga. Hingi ako kay Kuya Gino. Nauna na maglakad sa akin si Aliana at lumapit kay Gino. Close sila? Lumakad na kayo, Ashley. Hayaan mo, kapag nagising ang lalaking ito, pasusunurin ko ito doon. Turo ni Chang kay Aaron. Gusto kong gisingin si Aaron para painumin man lang ng kape pero hindi ko na lang ginawa. Hayaan ko na lang muna siya matulog. Nagpaalam na kami kay Chang at sumunod na sa anak ko sa labas. Nadatan ko magkausap si Aliana at Gino sa labas. Yes po, daddy ko po yung natutulog sa sofa. Rinig ko sabi ni Aliana habang kausap si Gino. Pogi yun, tsaka alam mo, meron yung palasyo. Tumasang-sang kilay ko sa sinabi ni Aliana. Talaga, Aliana? Sagot naman ni Gino. Opo. Masayang-masaya na kwento ni Aliana kay Gino. Kaya siguro close ni Aliana si Gino dahil minsan na rin na sinama ni Chang ang kambal kapag umaalis. Alam ko doon lang naman si Chang pumupunta sa manggahan ng tatay ni Gino. Nang makarating sa manggahan ay kaagad na sumigaw sa Aliana. Manghang-mangha sa dami ng mangga na kanyang nakikita sa basket. Oh, Mama! Bumilog ang labi ng anak ko. Anong tawag sa minggo na ito, Mama? Pinulit na Aliana ang isang mangga at pinakita sa akin. Carabao mango, anak. Matamis yan kapag hinog na. Sa ngayon, sobrang asim pa niyan, anak. Sabi ko sa kanya. Gusto ko try, Mama. Sandali, bibilin muna natin. Sabi ko sa kanya. Libre na sa'yo yan, Aliana. Biglang nagsalita si Gino. Talaga po, Kuya Gino? Ngumiti si Gino at saka tumango. Libre na lahat ng magugustuhan mo, Aliana. Lalong-lalo na kay Mama mo. Nakangiting sabi ni Gino sa kamulin tumingala sa itaas. May ilan kasing tao na umakyat sa puno ng mangga habang dala ang panungkit na merong net. Gusto mo ba ng buko, Ashley? Meron doon banda. Turo ni Gino sa kabilang bakod. Mamaya na lang siguro. Ito na lang mangga muna. Gusto ko pa ng buko, Kuya Gino. Sumabat naman sa Aliana. Napailing na lang ako sa anak ko. Ang daldal eh.
Sige Aliana, pupunta tayo roon pagkatapos ng mama mo na magsawa sa mangga. Tila pabirong sabi ni Gino. Third person's POV. Masakit ang ulo ng imulat na Aaron ng kanyang mga mata. Naalala niyang uminom pala siya kagabi at natalo siya ng isang babae. What the fuck? Biglang naalala niyang kasunduan nila ng tiyahi ni Ali. Isang ka na pala. Buti naman. Nang tumingala ay mukha ng tiyang ni Ali ang sumalubong sa kanyang paningin. Where's Ali? Kaagad na tanong niya. Nasa manggahan na ang asawa mo. Gustong kumain ng mangga. Pero yung lalaki na kabuntis sa kanya, tulog pa at ang hina ng katawan. Paano mo may bibigay ang mga gustong kainin ng pamangkin ko kung nangihina ka dyan? Kaagad na sabi ng tiyang ni Ali. Manggahan? Oh, who's with her? Kumunot kaagad ang noon niya. Sino pa nga ba? Si Aliana at si Gino. Gino? Who's Gino? Kunot ang noon na tanong niya dito. Anak ng may-ari ng manggahan. Huwag ka mag-alala, mabait yung si Gino. At alam mo ba ang type nun sa Ashley? Kaya kung tutulog-tulog ka pa dyan, pupuntahan ko sa Ashley. Hindi niya na pinatapos ang tiyang ni Ali sa pagsasalita. Kahit masakit ang ulo ay bigla siyang tumayo. Muntikan pa nga siyang matumbang ngunit binaliwala niya na lang basta masundan niya lang si Ali kaagad. Hindi ka ba magkakape? Hindi na. Kaagad na sabi niya sa katinahak ang banyo. Hindi na nga siya nakapagpaalam pa na magbabanyo. Basta't ang iniisip niya ay si Ali. Paglabas ng banyo ay nadatnan niya sa sala si Hayden. Mabuti na lang natapos na sinain ko. Masasamahan kita. Papunta roon. Sabi nito pagkalabas niya. Daddy, ang tagal niyong nagising. Kaagad naman na sabi ni Hayden sa kanya. Masakit ang ulo ni Daddy. Ginulo niya ang buhok ni Hayden. Hindi rin nagtagal ay umalis na rin sila para pumunta na rin ng manggahan. Nang makarating ay kaagad na hinanap ng kanyang mga mata si Ali. Where's Ali? Why isn't she here? Kaagad na tanong niya sa tiyang ni Ali. Baka may pinuntahan lang. Sagot dito. Ginugulong isip niya ng kung ano-ano. Naibaling niya ang paningin sa kabilang bako dahil tila naririnig niya ang pagsigaw ni Aliana. Ashley's POV. Ibinagsak ni Gino ang ilang buko. Sunod-sunod naman ang pagtili ni Aliana habang ako'y nakatingala sa itaas. Mama! Napalingon ako dahil narinig ko ang boss ni Hayden. Hindi nga ako nagkakamali. Si Hayden nga kasama ang daddy Aaron niya. Mukhang kagigising lang ni Aaron dahil sa mga mapupungay na mga mata nito. Mukhang may hangover pa. Pero hindi pa rin mawala ang kagwapuhan nitong mukha. Lumapit sila sa amin. Nandito ka lang pala. Kaagad na sabi ni Aaron nang makalapit sa amin. Bakit ka pumunta dito? Bakit hindi ka nalang natulog sa bahay or magpahinga? Halata naman na may hangover ka pa. Sabi ko sa kanya. I woke up without you. Do you think I'll be able to sleep now that I know you're with a fucking guy? Ah, si Gino. Sambit ko. Yes, that fucking Gino. Where's that fucking Gino? Nagsiselos ka na naman kay Gino? Bigla ako natawa. Don't laugh at me, Ali. I'm fucking serious here. I want to see who's that fucking guy. Tumingala ka kaya para makita mo. Tumingala din naman ito. Never mind. I know I'm more handsome than that asshole. Yun naman pala eh. Bakit jealous ka? Asar ko sa kanya. I'm not jealous, Ali. Magsaselos na lang ako sa isang taga-akit buko pa. Sabi nito pero kumukulot ang noo. Sa totoo lang may itsura si Gino at tagapagmana ng asyenda ng lolo niya. Hindi mo pa nga nakikita yung mukha ni Gino eh. Isa pa tagapagmana kaya ng asyenda si Gino. So, gusto mong tagapagmana ng asyenda? Sana sinabi mo para bibili nila ako ng asyenda kung yun ang gusto mo. Seryosong sabi nito, tila napipikon. Tatawa ko ngunit mahina lang, yung tamang kami lang ang nakakarinig. Are you teasing me, Ali? Are you laughing at me? Kung gusto mo, bibilin ko ng lahat ng asyenda meron sa probinsya na ito. Seryoso pa rin na sabi niya. Sorry ka, wala kang mabibili dito. Hindi mo madadala sa pera ng mga tao dito, no? Napanguso ako. Napatitig siya sa labi ko at hindi na nakaimik. Kung nasa bahay lang tayo, kanina pa kita hinalikan. Dahil nandito tayo sa lechang madaming lugar na ito, hindi ko magawa. Naiinis na sabi niya. Bakit hindi mo gawin? Pangahamon ko sa kanya. Buti na lang malayo sa amin ang kambal. Hinahamon mo ba ako, Ali? Hinahamon kita, Mr. Anderson. Nakangiting sabi ko. Ang totoo inaasar ko lang ito. Talagang tinutuon niya ang sinabi ko nang hapitin niya ang bewang ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko. Heron,
Sambit ko. Tunula ko kaagad siyang palayo sa akin. Ngunit ang higpit ng paghapit niya sa bewang ko kaya hindi ako nakawala sa paghapit niya. Do you think I can do what I want, ha, Ali? Mas inilapit pa nito mukha sa akin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Napatitig ako sa kanyang mapulang labi. Matangos na ilong at sa mga mata niyang tila nangaakit. Titig pa lang nito ay talagang hindi ka makakatanggi kapag hahalikan ka na ng lalaking ito. Ganito kalakas ang karisma ni Aaron.